Noong pinag-usapan to natin, ang Rule of 72, nakita natin kung paano nakakaapekto ang rate of return at oras sa pagdoble ng pera. Pero may isang importanteng tanong. Ano nga ba ang nangyayari sa perang kinikita ng pera mo? Alamin natin. Meet Juan and Pedro. Pareho silang nagsimula with the same amount at the same time under the same hypothetical growth conditions. And si Juan, regular niyang tinatanggal ang earnings niya. Siguro kailangan niya ang pera at wala namang masama doon. Pero once na na-withdraw na, yung kinita niya ay hindi na available para makatulong sa future growth. Si Pedro naman, iniwan lang niya ang earnings niya invested. Hinayaan lang niyang manatili ang pera doon. Dito na papasok ang magic, kumita ang pera mo, iniwan mo yung kinita. At ngayon, yung kinita ng pera mo, may opportunity na kumita rin. That is the power of compounding. Pero tandaan nyo, may best friend ang compounding. At ang pangalan niya ay oras. Sa year 1 to year 5, baka hindi mo pa masyadong mapansin ang difference. Marami ang nawawala ng pasensya dito. Pero pagdating ng year 10, dun mo na makikita ang gap. Pedro's account is starting to accelerate. And by year 20, ang difference ay hindi na lang maliit, ito ay naging significant na. It's the same money, but given more time to work. Sa compounding, mahalaga ang pera, mahalaga ang growth, pero ang pinakamalaking advantage na meron ka, maaring hindi pera, oras. May isang bagay na kapag lumipas na, hindi mo na mabibili pabalik, oras.